inyo pong napanood itong video na kumakalat ngayon dito sa mundo ng social media dahil palaisipan po kung sino yung babae sa likod ng video na ang sabi nila ay meron di umanong comeback dito sa MUPH 2026. So marami ang naghuhula, marami ang mga nag-speculate kung sino ba itong babae na nakuna ng video na ang sinasabi dito is confirmed na siya ay sasali dito sa MUPH 2026. So ating pag-uusapan at magbibigay rin po tayo ng ating fearless prediction mga kapolitika dito nga sa isang blind item. So palaisipan kung sino yung babae dito sa video na hinuhulaan ng ating mga netizens sa social media. Marami ang mga nagsasabi at mga nagko-comment na ito daw ay si CJ Opiasa. Meron ring iba nagsasabi ito daw si Maureen, iba sabi ito daw si Krishna Gravides. So doon sa mga nagko-comment is parang medyo malapit-lapit mga kapolitika base sa kanyang aura, sa kanyang galawan at sa kanyang shape ng kanyang katawan. I believe this is Krishna Gravides. Okay, kasi merong mga usap-usapan dati na ito ay magbabalik dito sa MUPH matapos doon sa batch nila Michelle D. But last year is nirepresent niya nga yung Pilipinas dito sa Miss World at nagtapos siya bilang top 8. So ngayon is muli siyang sasabak dito sa MUPH. Yun ang sabi-sabi dito sa social media. So wala pang confirmation kung kaninong pangalan mga kapolitika yung nasa video. Pero malakas ang kutob na ito ay kay Krishna Gravides kasi ang sabi daw ay comeback queen yung nasa video. So ibig sabihin is sumali na siya dati. And then meron po parang nag-comment doon sa ating mga naunang video, bakit daw parang recycled na lahat. Paulit-ulit na lang daw yung mga nakikita natin dito sa sa MUPH, sa mga pageant, parang umiikot na lang daw sa pare-parehong pangalan, which I agree naman. At yun din po ang aking napansin, ang sabi nila is wala na daw bang iba na mapilian or sasali dito sa MUPH, yun at yun pa rin yung mga dati ng sumali. So meron ring point yung nag-comment actually kasi minsan nakakasawa na paulit-ulit na lang same faces yung nakikita natin dito sa mga pageant. So yung maging sagot ko naman doon sa comment na yun is parang ito na kasi mga kapolitika yung era ng pageant na hindi na uso yung mga yung mga secret winner. Kumbaga yung mga winner na nambubulagka doon sa sa final competition nila. As much as possible ngayon is kinakailangan na ikaw ay kilala at isa na ngayon sa mga hinahanap kasi yung mga followers mo sa social media. Kung kaya yung mga iniinganyo nila, kinukumbinsi nila ay talagang yung may pangalan na pagdating sa beauty pageant. Kasi yun din naman ang standard doon sa international scene, sa international stage. Kinakailangan na merong pangalan from different pageant and then sumali na naman sa ibang platform. So ito kasi ay parang norm na ngayon, parang new era of beauty pageant na kinakailangan ikaw ay sikat or ikaw ay kilala, ikaw ay tanyag kumbaga. Okay, katulad nila Atisa na nakabuo na ng pangalan pagdating sa beauty contest kasi hinahanap kasi kung gaano ka-famous yung mga followers mo. So kinakailangan ring mag-adapt ng Pilipinas sa ganitong mga ganitong sistema kumbaga. Okay, so yun yung aking sagot doon sa nag-question kayo na bakit paulit-ulit na lang daw yung mga sumasali. Same faces yung mga nakikita natin dito sa competition. So dapat rin is mag-adjust tayo doon sa mga international requirement. So isa na nga dyan yung paramihan ng mga followers. Kung kaya ngayon isa sa mga hinahanap at pinakamabigat na requirement ay yung kung gaano kadami yung mga followers. Katulad nga dito sa Miss Cosmo, di ba? Talagang nagmamatter sa yung kailang mga daily KPI na tinatawag or yung mga daily metrics nila na kinakailangan lagi silang magla-live, mag-update sa kailang mga supporters, sa kanilang mga solid na mga taga-subaybay para sa engagement. Okay, kasi ganun yung pagpopromote ng isang beauty pageant ngayon dito na sa social media. At ilang beses na po natin itong napag-usapan mga kapolitika doon sa ating mga naunang video. So meron silang mga daily KPI na
kinakailangan ma-reach mo yung ganito karaming mga followers dahil isa yun sa mga requirement na ngayon. Okay? So, yun po mga kapolitika ang sagot aking masasabi at ang aking maging reaksyon. So, kung ako ang tatanungin doon sa video na kung saan ay pinalabas nga dito sa social media at marami ang nanghula, sa tingin ko ang babae na nasa video ay walang iba kundi si Krishna Gravide. So, yun mga kapolitika ay aking personal na opinion lamang. So, which means, maaring si Krishna Gravides yung nasa video or maaring hindi. So, depende na rin po yan kung ano yung inyong personal na opinion or personal na pagkilatis base doon sa video na kumakalat sa social media. So, kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, sino kaya ang comeback queen sa video? Kayo rin po ba ay naniniwala na si Krishna Gravides ang tinutukoy? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Pero bang expert siya? Kala yung expert, huwag niyo akong gagayahin ha. Bakit ito nag-epic fail, baka kasalanan ko pa, sisingin niyo pa ako. Espresso ash brown. Hindi ko alam kung ma-achieve mo. Sorry, nag-wanna bleach my hair again. Kaya iba talaga mga risk ko sa life, I'm so sorry. Anong oras na, nagkukulay ako ng buhok ko. Ganun talaga. Next travel destination, what a good topic. Ano ba, magbigay kayo ng wow, nagplano siya, nagplano may pera siya. Ay, okay nyo naman. Maganda yung mga ganong Italy, baklo, hindi pa yung kaya. Well, pero pumunta ko ng New York. Wow, New York. For work. Yeah, for work, but yeah. New York Cubao. Siguro yung New York Cubao, medyo kaya ko yun. Ano naman, bakla napunta naman ng Latin America. Ang hirap naman nun. Ang mahal nun. Ano yung mahal pumunta ng Latin American countries? Well, kasi layo natin. Oo, gusto niyo yung mga pinapahamak niyo ko eh. Sige nga, ikaw nga daw pumasok ng North Korea, tingnan natin ha, kung makakapasok ka. At kung nakapasok ka, tingnan natin kung makakalabas ka pa. O alam niyo, syempre ano lang naman, pangapangarap lang naman. Ay, salamat naman. Pangapangarap lang naman, di ba yung mga pag-travel? Well, pangarap ko makapag-travel every month sana. Wow, every month. Nagpipalit ako sa mga gusto mangyari. Dahil gusto ko makapag-travel sana ng madami, ng ng vacation lang ba. Uy, nakita ko yung Kyrgyzstan at saka Kazakhstan. Parang ang saya pumunta baklo. Hirap naman ito mag-kulay-kulay lately. Yung ginagawa ni CJ. Galing araw na kung ano yung ginagawa ko sa buhay. Kanya-kanyang saltik lang yan eh. And for today, this is my saltik. Sabi nga, isa ako doon sa mga yun, sa mga queens na may saltik, and yeah, I won't deny it. Pag ito nagpatsi-patsi, huwag niyo akong tatawanan. Pag ito nagpatsi-patsi, bibili ako ng blacking shampoo agad ba? Ano naman ang mga New Year's resolution niyo guys? Kaya nyo naman, baka naman meron akong magaya. Kasi gaya-gaya. Baka meron akong magayang New Year's resolution. Mga New Year's resolution nila, hindi magkukulay ng kanilang araw. Wala, perfect ako. Kabog ka. Kung perfect ka, sana all. Ano, New Year's resolution mo ang gumastos? Ay, nakakalota. Gusto ko magpatalon. Gusto ko nga ako nga. Yun nga yung tamats ko ngayon. Ako nga yung gagawa. Okay. So naman, si may bata sa likod. Hindi mag-hello. No coke this 2026. Hindi ko kaya. May ipit sa likod. Hello. Wala naman yun. Ano papanawat? Kasi si papanawat sinabi na niya sa pagkukulay ko ng buhok. Ito naman mga tungin. Ito na ako. Dito lang. Ba't yung ginagawa ko? May pasuklay-suklay pa kasi yung medalya ng Lord Lawrence. Tapos ano naman, hindi naman mailagay ng aan. Ang kwenta lang, o tama na kwenta lang. Lang, gusto mo mangyari. Ano nilalagay mo sa buhok? Secret, it's a secret, you don't wanna know. Pakalayarin mo ako. Ang kaya naman ng Paris. That's the dream, no? Ano ba? Isang may mga bata mga nag-block ng person. At na, may ganyan niya, parang hindi yan sayang. Oo, sayang. Ano yung isipin? Hindi ako magpaliban, ma'am. Kasi bagsak yung hair. May mga blueberries dito. Mga blueberries, sorry guys. Hindi sayang, mayroon pang laman. Itaksak mo. Itaksak. Ano talaga ng tubig? Parang gawin nila. Bitibit yung quality ng camera. Ay, ganun ba? Hindi ko alam yun. O baka pangit na yung quality ng camera. Hindi pa ako nag-improve. Hindi pa ako nag-upgrade. Hindi pa nag-improve. Improve. Tama ba yung improve? 35 mag-ano na ako man. Bala. Okay ba yan? Yung bote yan. Turbo. Ano naman? So, ipapasok ko yung hair ko sa loob. So, diba? Ganyan yan siya. Baklo ata makoko. Baklo na dito sa bahay namin. Hindi mag-uwi ng buhok sa Macau. Okay, ready ba? Hindi mo ka. Next row. Next up. Ano hindi mo ka. After remaining mixtures on the roots until fully saturated. Hindi po another 20 minutes. So, 12:40. 12:20 to 10:11. So, this orange to 20. So, we're at 30 minutes. So, the math is mathing. Okay. Okay, matulog. Hindi pa tapos yung kulay ng buhok ko. Ay, hindi ganito. Hindi ganito klase na ganito sa buhay. Diba? Damay-damay na po. Damay kayo dito. Nanood kayo live. So, damay kayo. Ganun.
according sa tarot card niya. Tarot card niya. Medusa. Dapat lang, matipid kayo. Tarot. Okay na dahil siyan. Ano gagawin natin? Siyempre, magkakape tayo ulit, di ba? Kasi, bakit hindi? Hindi pala pwede naman ako magkape. Kasi lalamig yun, kasi maliligo ang person. So, malamig na yun. Ayoko nang inumin. Unless, binili ko siya ng alis. Gets ba? Pag hindi, ganun talaga. O, tayo ang iinom ng war. Ang tagal na mag-40. Diba, parang gusto kong kumain ng something. Pero hindi ko alam kung ano gusto kong kainin ng something. Gets ba? Bedtime ko, depende sa mood. Pwede rin hindi matulog, like kahapon. O, or I want you. Wow, I want you. I want money. Wala nga sa likod ko baklo. Tumatagos yung bata sa pader. Hindi tatagos. Ayoko, so pretty.